Good morning guys! At ito po ang kaganapan. Ngayong umagang ito ay ang oras niyan ay masa 5:20 to 5:30 AM kaninang umaga. Ayan nga po. At mayroon na naman po akong lakad ngayong araw na ito. Ayan. Andito na po ako sa Barangay Bignay sa 3S po. At nag-aabang ako ng ambulansya. Ayan si Inday habang nag-aantay. Wala kasing magawa. Antay ako ng pang-umagang mga driver. Kasi hindi pa sila dumarating kaya yan. Pero mayroon na akong schedule niyan. At nang dumating na yung ambulansya, ayan na. Pinasakay na kami. Medyo malayo-layo po kasi ang biyahe ko niyan. Ang sadya po natin yan, papunta po tayo papunta po ka ng National Kidney. Kasi doon na na-repair yung aking PET scan. Papasa po ako ng ng GL, yung po bang guarantee letter. Ipapa-upload ko po doon sa admission ng National Kidney. Kaya kailangan ko pumunta ng maaga kasi napakahaba daw ng pila. Sa totoo lang, yan ang first time kong maglakad ng malasakit dyan sa sa National Kidney yan. Pero ayan, namangha po ako dyan sa mga tanawin. Napakaganda po talagang tingnan ang Maynila kapag nasa Skyway ka. Kasi tingnan niyo po, ang aga-aga ng mga oras na yan, siguro nasa mga alas 6. Ang ganda di po ba? Napakatahimik, parang akala mo walang problema ang mundo. Kung iisipin mo, ganyan ka ba? It's God. Ganyan ang ating lumikha. Pagdating ng umaga, napaka-peaceful. Ayan, kaya isang mahabang araw na naman ang gugugulin natin sa totoong buhay. Ay gasabak na naman tayo sa mahaba-habang pila at oras na matatapos. Ang tanong kung anong oras kaya ako makatapos nito. Kasi sabi nila mahaba daw ang pila sa malasakit kapag dyan ka sa National Kidney. Ito, buti na lang at mabait ang aking driver. May mga kasama ako dyan sa loob ng ambulansya. Pero hindi ko na sila binidyohan kasi nakakahiya naman. Baka sabihin na yung kanilang privacy. Kaya hindi ko na lang kinunan. Ang kinunan ko na lang ay yung mga view sa labas ng bintana. Ayan. Kasi ang gaganda na talaga ako. Na-amaze ba? Diba? Nagkataas ang building. Diba? Dati ka makikita mo lang yung mga ganyan kapag nasa taas ka ng building. O nasa mga mataas na mga palapag ka. Saka mo lang makikita. Pero pag nandiyan ka sa Skyway, ayan, makikita mo talaga yung magandang tanawin. Ang mga oras na yan, malapit na kami siguro niyan Nasa na kami yan? Nasa Quezon City na kami yan. Mga oras na yan. Alas 6 lang yan ang umaga. Pero makikita nyo, meron na rin yung malakanakang traffic. Ang aking iniisip ng mga oras na yun, sana na ma-approve ang aking guarantee letter. At itong mga oras na ito, ayan na, malapit na kami. Natatanaw ka na ang East Avenue. Ayan, binibidyohan ko nga sa kapilang gilid. Dahil yung kasama ko pareho kaming sa National Kidney ang destination namin. Doon kami ihahatid ng ambulansya. Ganyan kaganda ang Valenzuela. Ang mga pasyente pwedeng sumakay, pwedeng ihatid ng ambulansya sa mga destinasyon nilang mga ospital ng libre Wala kaming binabayaran. Magpapa-schedule lang kami, ihahatid na kami yan. 24/7 yan na naka-duty yung mga palitan sila. Meron pang umaga, meron pang gabi. Kaya salamat sa aming kapitan. Salamat sa aming mayor, sa aming congressman, sa aming senator. Sila lahat ang bigawa niya para sa mamamayan ng Valenzuela. Napakabubuti niyo po. Maraming salamat po. Malaking tulong po itong sa aming mga pasyente. Mga tulad kong pasyente ang inyong mga kawanggawa. Maraming salamat po. At ito na nga po.
Madaling salita, nandito na kami sa National Kidney. Ayan na po, oh. Nakikita ko na sa kabilang side ng bintana. Ang dami kong sinabi, pero totoo lang, nabubulol po talaga ako ng mga yan. Nakakapang ano. Ay, ayan na nga po. Hindi ko na po na-videohan yung pagbaba ko ng ng ambulansya. Pero na-videohan ko yan. Ayan, oh. Di po ba? Yan, andyan na. Naglalakad na ako at nagtanong ako dun sa guard kung saan ako pupunta. Saan ko dadalhin yung ano ko. Sabi doon daw po sa outpatient. Sa OPD. Medyo mahaba-haba at malayo-layo rin yung aking nilakad. Kasi yung OPD nila, nasa bandang likuran ng building. Kaya, ayan, ang layo pa ng aking nilakad. Kaya nabidyohan ko pa yung ano na yan. Talain mo, ganun pala kalayo yan. Biruin mo ng mga oras na siguro na sa mga 6:30 pa lang yan. Oh, pero natatanaw ko na mula sa malayo. Parang ang dami-dami ng mga tao. Nung akala ko ako maaga na ako ng mga oras na yan. Yung pala naku po. Oh, makikita niyo po ba yan? Diyos ko, nangingitim na yung mga ulo. Ibig sabihin, gano'n nakarami yung tao. Oh, di po ba? Napakarami na. Sus, inoo ko. Ng mga oras na yan, tinasabi ko, ako po, anong oras kaya ako makakauwi nito? Yun na kagad yung sa isip ko, pang ilan kaya ako. Ayan, oh. Yung mga yan, yung, kung hindi yan mga bantay, dyan na yan nagkipagtulugan para lang paaga sa pila. Oh, di ba? Napakalayo na ng nilakad ko. Pero yung, may mga pasyente pa dyan na mga nakaano. Ay, naku. At ito na nga. Pupunta daw ako doon sa sa PET scan section kasi ipapa-update ko daw yung aking papel, sabi nung taga-malasakit. Kaya yan. Sa mga sandaling yan, makikita nyo, naglalakad ako. Ipapunta ko yun sa PET section. Makakausap ko yung nurse na nag-a-assist dyan o yung sekretarya ba yun o ano ba yun. Tawag dun sa kanila. Basta mga mga staff ng PET scan. Yan, makakausap ko yan at tuturuan niya ako. Hindi ko na lang yung audio, tsaka hindi ko na rin tinutok sa kanya yung camera kasi nakakahiya. Baka mamaya bawal. Kaya hindi ko na lang tinutok. Kasi mahaba-haba rin yung kanyang tinuro sa akin kung ano yung mga gagawin ko. Kasi nga first time ko dyan. Hindi ko alam yung mga pasikot-sikot kung ano mga dapat gawin. Pero yung mga papel naman na mga dala ko, mga kompleto naman lahat. Dala ko naman lahat, pati yung guarantee letter ko, yung quotation ko, yung barangay indigency. Dala ko naman lahat yun. Hindi ko naman iniwan para sigurado lang na kung kakailanganin kaya ayan. Tinignan niya yung aking mga papel at kung ano yung mga kulang. Kaya yan, uutusan niya ako niyan na bumalik daw ako doon sa sa malasakit. Pa-approve ko daw yung aking pa-total, parang ganun. Pa-total ko kung magkano nang inabot ng guarantee letter ko. Para malaman ko kung covered na ba o hindi pa. Kaya ayan, haba-haba pang proseso. Ng mga oras na yan, nasa 7:30 na yan ako. 7:30 na yan kasi minsan pinuputol-putol ko din yung aking video. Tapos dinudugtong-dugtong ko na lang. Kasi hindi naman pwede mauubos yung aking battery pag sinagad ko ng tuloy-tuloy yung pagbibideo. Yan ang mga oras na yan mga nasa 7:30 na yan o mga alas 8 na. Kasi nga nagpila pa ako doon. Kaya ayan, nung sabi niya sa akin lahat ng mga kailangan kong gawin, ayan. Lakad na naman ulit si Inday. Balik naman tayo doon sa sa likod. Layo-layo na namang lalakarin natin. Ayan, tingnan nyo. Lakad na naman tayo yung pabalik doon.
Ganyan kahirap ang aking dinadanas ng pag ako'y naglalakad mag-isa lang. Pag may kailangan balikan, balik talaga. Iwan ko yung pila ko. Tapos balik na naman ako doon sa aking ganun. Makikiusap na lang ako doon sa aking kasunod na kung pwede, pakibantayan yung aking pwesto. Nakaibigan ko na lang sila para hindi lang ako mawala ng pwesto kasi nga solo-solo lang tayo. Tayo na ang pasyente, tayo pa ang maglalakad. Ay wala, ganoon talaga. Kasi magastos naman kapag lagi kang may kasama. Naku po. Ayan magrereklamo na gutom na. Ayan magpapabili ng ganun. Ayan ako. Yung tinitipid-tipid mong pera ay magagastos pa. Maigi na yung ganito. Ako lang mag-isa. Nakakatipid ako sa pamasahe. Kasi nga ayan magpapahatid lang ako sa ambulansya. Hatid ako dyan. Tapos mamamasahe na lang ako ng pauwi. O diba nakatipid ako. Ako lang mag-isa. PWD pa ako. O di nakatipid pa ako sa pamasahe. At ang mga oras na yan, bumalik na nga ako sa aking pila. Nakaupo na ako dyan. Diyan na ako inaabot ng sangkaterbang oras. Hindi ako nagkakamali. Alas 12 na ako nakaalis dyan. Alas 12 na ako natapos dyan sa aking sa haba ng pila na yan. Yan. Ang mga oras na hindi pa nakaayos ang pila namin yan. Sa totoo lang. Mamaya aayusin pa yan kami kung pang ilan talaga ako. Kasi batak-batak pa kami yan eh. May mga number pala yung iba. Kaya ako wala akong number. At ayan na nga. Ng mga oras na yan, alas 12 na yan. Pauwi na ako at nakatambay na ako dyan sa may entrance ng National Kidney. Kaya ayan, pinukuhaan ko yung Masagitwa na ako yan. Ayan si Inday nga walang magawa. Pero ng mga oras na yan, nag-aantay na ako ng ng joyride. Susundo sa akin. Nag-joyride pala ako. Sana madali-dali. Ay yung 200 ko nandito na ako sa bahay. Ayan po. Awa ng Diyos. Ayan na. Nakakauwi na rin ako. Pauwi na rin ako ng mga oras na yan. Pauwi na rin ako. Mga anong oras na yata yan. Mga alas 12 pasado na yan. Sa haba-haba ng pangyayari. Pero sasabihin ko sa inyo, hindi pa rin po umabot yung aking mga guarantee letter. Kaya maglalakad pa ako ulit para naman makalapit naman daw ako sa PCSO kasi baka daw makakuha ako ng kapandagdag doon sa aking pambayad na guarantee letter. Kasi hindi pa nga umabot. Ngayon sabi nung taga DSWD, sa Lunes daw, yun naman daw yung lalakarin ko. Gagawin ko, ganon. Kaya, nako guys, kita-kita ulit po tayo sa susunod na araw. Yun naman po ang iba-vlog ko kung gaano katagal ang aking So, hanggang dito muna guys. Kita-kita tayo sa susunod. Ingat po kayong lahat. Bye!